Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Thursday ngayon at ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong The Role of Christians in Politics. Mga minamahal na mga kapatid, kung meron pong panahon yata sa bansang Pilipinas na kung saan ay divided po tayo when it comes to the issue of politics ay ang ating kapanahunan ngayon. Ang bansang Pilipinas ay nahahati sa kung ano ang kakampihan, sino ang kakampihan, at anong gagawin sa mga pangkasalukuyang kaganapan sa ating bansa. Nakataya nga ba ang sovereignty ng ating bansang Pilipinas sa pakikialam ng ICC at ano po ba ang epekto nito sa political climate ng Pilipinas? Hindi ko po yun sasagutin. At hindi po yun ang layunin ng ating pag-aaral ngayong umaga. Ang ating pong pag-aaral ay tatalakay doon sa basic Christian role when it comes to politics. Ano po ba ang ating paninindigan bilang mga Kristiyano? Hanggang saan ang ating pakikialam? Ano po ba ang ating mga dapat nagiging hakbang sa mga nangyayari sa political climate ng ating bansa? Actually, hindi lang sa Pilipinas magulo ang politika ngayon. Kahit po dito sa North America, ang mga bangayan sa pagitan ng Amerika at ng Canada sa pagtataas ng taripa o ng taxes ng Amerika sa kanyang kapanalig na bansa for so many years, ang Canada ay isang malaking political changes at ito po'y nakakaapekto sa ekonomiya ng magkakamping bansa. Ano po ba nga ang pwede nating maging role? Ano nga po ba ang ating mga dapat gampanan bilang mga Kristiyano? Kaya ang kausap po natin ngayon ay mga mananampalataya at ano dapat ang ating nagiging tugon sa mga magugulong political climate na meron po tayo sa ating kapanahunan. So the question of how Christians should engage in politics is critical in today's world. Kaya ang lecture na ito ngayong umaga will explore the biblical foundation for political engagement. Kagaya po ng lagi nating ginagawa dito sa Tinig ng Pag-asa, pinag-aaralan po natin ang mga bagay-bagay at tinitingnan natin sa liwanag ng salita ng Diyos. Anong pwedeng ipayo ng Biblia at ano ang biblical foundation sa political engagement na pwedeng gawin ng isang mananampalataya kay Kristo? So tandaan po natin, titingnan natin yung Two Kingdoms Doctrine sa araw na ito, yung Christian duty in society, at the limitation of political power. So ito po yung ating pagtutuunan ng pansin ngayong umagang ito. Christian must balance political engagement with the primacy of the gospel, ensuring their ultimate allegiance remain with Christ. So kung atin pong susuriin dito po sa unang slides ng ating PowerPoint presentation ngayon, makikita na natin halos kung ano ang conclusion natin bilang mga mananampalataya at ano dapat ang ating role bilang mga Kristiyano sa usapin ng politika. So samahan po ninyo ako mga kapatid at sa araw na ito ay atin pong aralin at ating pagbubulay-bulayan ang bagay na ito sa liwanag po ng banal na kasulatan. Ayan, so let us go and discuss this matter. So unahin po natin yung issue o yung katotohanan ng political climate sa pananaw ng mata ng Diyos, yung God's sovereignty over nations and ruler. Pag paumanin nyo po, hindi ko po alam kung ako'y naka-live na. Pwede po bang mag-comment yung mga nanonood po ngayon if you are live at nakikita nyo po kung live?
kasi po hindi lumilitaw sa akin pong Facebook. But anyway, wala po akong magagawa. Itutuloy ko po ito at naka-record naman ito just in case na hindi po ito naka-live. You can watch it later sa YouTube channel. So, una po nating titingnan sa topic na ito ay yung God's sovereignty over nations and rulers. Tingnan natin ano po ba ang katatayuan ng Diyos tungkol sa usapin ng mga bansa at ang mga pinuno nito. Ang sabi po sa aklat ni Daniel chapter 2 verse 21, He changes times and seasons, He removes kings and set up kings. Ito po yung unang premise. Ito po yung unang dapat nating makita bilang pundasyon. Ang Diyos po ang bumabago ng panahon at bumabago ng season ng buhay. God is in control of that. Pagkatapos pong sabihin nito, binigyan ng linaw na ang Diyos din ang naglalagay ng mga hari at siya din ang nagtatanggal dito. So, ibig po sabihin, kung sino ang nakaupong pangulo, kung sino ang nakaupong prime minister, o kung sino mang nangunguna sa isang bansa, huwag niyo pong kalimutan ang katotohanan, Diyos ang naglagay dyan. Kung ang layunin parusahan ang katigasan ng ulo ng mga tao, Diyos ang naglagay dyan, katulad ng ginawa kay Paraon. Kung ang dahilan ng Diyos ay para pagpalain ang kanyang mga bayan at ang kanyang mga anak, Diyos ang naglagay dyan. Kung anumang dahilan, hindi natin alam, pero ang katotohanan, Diyos ang naglagay dyan. Katulad ng inilagay niya si Pangulong Marcos nung panahon ng martial law. Pinalitan ito ni Cory nung panahon ni Cory. Pinalitan ng anak na hindi pa pala anak, si Pangulong Ramos pa, bago yung anak na si Noynoy, bago naging si Pangulong Duterte. May erap, no? Pasensya na kayo, nalimutan ko na kung sino yung succession. Pero sa bawat inilagay na yon, ito po ang aking pananampalataya. Diyos ang naglagay ng mga yon. Kung anong dahilan, merong tinutupad na layunin ng Diyos, hindi nangangahulugan, mga kapatid, na kapag inilagay ng Diyos, ay parating matino ang gagawin. May mga dahilan ng Diyos na minsan binibigyan tayo ng masamang tagapanguna upang matutunan natin na sa Diyos lang magtiwala. Bilang patunay pa nito, binanggit ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, chapter 13 verse 1, there is no authority except from God. Kung ikay Kristiyano, dapat paniwalaan mo ito. Walang otoridad na hindi galing sa Diyos, and those that exist have been instituted by God. Kung ayaw nyo man kay Pangulong Marcos, wala kayong magagawa. Diyos ang naglagay niyan. Kaya mga kapatid, hindi dapat ang simbahan, ang mga kapatirang Kristiyano ay nakikihalo ng partisan politics or government. Kasi magiging napakagulo at maaapektuhan ang pananaw ng simbahan pagdating dito. At ito ang dapat ipinapaalala ng mga pastor. Ito dapat ang ginagawa ng mga pastor bilang pagtuturo, at huwag nang magpo-post sa Facebook ng magiging dahilan ng kanyang bias at mahahati ang kanyang kongregasyon. Kasi may tungkulin tayo, at ang ating tungkulin, paniwalaan na ang Diyos ang babago niyan, siya ang magtatayo ng hari at siya rin ang magbabagsak, siya ang naglagay at siya ang magtatanggal. Walang otoridad sa mundong ito na hindi galing sa Diyos. Ano ang sabi ng Salmo 103 verse 19? The Lord has established His thrones in the heavens, and His kingdom rules over all. Naniniwala po tayo, kahit ang Diyos ay nasa langit, namamasid, nakikita at kanyang pinangungunahan ang mga bansa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. God is the ultimate ruler over all nations, and political authorities exist under His
providence. Governments are established by God to promote justice and restrain evil. Romans 13 verses 3 and 4, for rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right and you will be commended. For the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear the sword for no reason. They are God's servants, agents of wrath to bring punishment on the wrongdoer. Sa mga talata pong yan, isa lang ang makikita nating tema. Ang Diyos ang makapangyarihan, siya ang naglalagay ng mga hari, walang otoridad sa mundong ito na hindi ang Diyos ang nag-establish. Anong implications nito bilang mga Kristiyano? Una, Christians must recognize that political structures and leaders are under God's control. Pag nagrebelde ka sa bagay na ito, nagre-rebelde ka sa Diyos. Pangalawa, political engagement should be done with humility, acknowledging God's overarching rule. And third, earthly governments are temporary and no political leader can thwart God's eternal plan. Amen? So sa mga nangyayari po sa ating mundo ngayon, yung dating ubod ng tikas, ubod ng tapang, ubod ng husay, pwedeng sa isang pitik ng kamay ay gawin ng Diyos na ubod ng hina, ubod ng mangmang at walang kakayahan. Kaya walang gobyerno na pwedeng magmalaki sa Diyos. And we heard of the Roman Empire before. Ano po ba yung political climate noong ating Panginoong Jesucristo ay naparito sa lupa? Pinangungunahan yon ng panahon ng kapangyarihan ng Roma. At ang Roman Empire during the time of Jesus ay parang wala nang tatalo. Pero ang tanong, nasa ng Roman Empire ngayon? Wala. Sa isang pitik ng kamay, naglaho ito. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang aral, ang ipinako sa krus ng mga Romano sa utos ng mga lider ng simbahan, ang kanyang aral ay kumalat. Hanggang ngayon ay nasa atin at ito ang ating tinatanggap ng may pananampalataya na aral ng ating Diyos. At ito ang kanyang redemptive plan. Amen? Now, ito ang implikasyon. Yung mga Kristiyano, dapat ninyong ma-recognize na ang lahat is under God's control. Ngayon, puntahan natin. The Christian's duty is what? Una, to obey and engage. Anong ibig sabihin nito? Ito ang pangunahing role ng mga Kristiyano. Hindi yung bawat kibot ng gobyerno rally dito. Yung bang kapag hindi mo nagustuhan yung dati mong sinuportahan, pag hindi nasunod ang gusto mo, magpupunta ka sa liwasang bayan at magpoprotesta dahil hindi nasunod ang iyong gusto. Yung bawat kibot ng gobyerno ay dapat ay ikaw ang masunod bilang tao, hindi ganon. Ano ang duty mo bilang Kristiyano? Binabanggit ng Romans chapter 13 verses 1 to 7, kayo na po ang magbasa. The Bible commands submission to governing authorities. Medyo mahaba-haba po yung 7 talatang yan. Buksan nyo Bible ninyo at makikita nyo dyan na ang Diyos inuutusan ang mga mananampalataya sa Roma sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo at maging sa ating panahon na maging submissive sa governing authorities. Sabi ni Pablo kay Timoteo, I urge that supplications, ano ba yon? Supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made. Kanino daw? For all people. Ipanalangin natin, manikluhod tayo, magpasalamat tayo sa Diyos para sa lahat ng tao. Pero higit for the kings and who
are in high positions. Kaya bilang mga Kristiyano, sa halip na magngangawa tayo ng magngangawa, sa halip na magprotesta ng magprotesta, kesa hatiin natin ang ating bayan dahil hindi natin gusto ang ginawa ang pulisya at kung ano paman, manikluhod tayo sa Diyos at idalangin natin sila. That is the basic duty of Christian. Sa Titus chapter 3, 1 and 2, pinapaalala rin dito ni Pablo, remind them to be submissive. Kanino? To rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to avoid quarreling, to be gentle, and to show perfect courtesy toward all people. That is the duty of Christians. To obey, but to engage. Ibig sabihin, hindi tayo, ano ba yung term na ginagamit ng ibang ngayon? Nonchalant. Hindi tayo walang pakialam. Hindi po tayo magbubulag-bulagan. We should be engaged, but at to what extent? At to what extent? Let us look at the duties of Christians in politics. 1. Obey the law unless it directly contradicts God's command. Ito po yung panuntunan natin bilang mga Kristiyano. Kailan ka lang papalag sa gobyerno? Kapag nag-aaway na ang dalawang political party, papalag ka at kakampi ka sa isa? O dahil yung isa'y sinuportahan mong kandidato, dahil kakampi mo yon, makikipagpatayan ka doon? Doon ba natin ibibigay ang ating yung ating pagkampi, yung ating loyalty? Susunod tayo sa batas kung anong ipinag-uutos nito at tayo ay papalag lang kapag katulad ng ginawa sa Acts 5:29. Ano sabi ni Pedro at ng mga apostol? We must obey God rather than human beings. Kasi ang ginagawa po ng batas ay pinapatigil sila na gawin yung kalooban ng Diyos, yung pangangaral ng Ebanghelyo. Pagdating sa ganon, papalag na tayo sa gobyerno, sinasakal ang ating pananampalataya, kailangan nating sundin ang Diyos sa halip na ang tao. Pero kung political partisan lang, o kaya ay hindi nasunod yung gusto ng dating mga nakaupo, o kaya'y nag-aaway ang mga partido ng politika, bilang Kristiyano, ikaw ay titindig kung ano ang ipinapatupad ng nakaupong Pangulo. You will always be an obedient citizen to whom God delegated His authority. Kasi hindi naman yan ilalagay ng Diyos dyan kung hindi yan pinahintulutan ng Diyos. So, ang tanong ba ninyo ay, ano ibig sabihin, Pastor Ruel? Pahintulutan na lang natin ang pang-aabuso ng gobyerno? Ang akin pong sasabihin sa inyo ay idalangin natin ito. Pray for political leaders, regardless of personal political views. Kaya po ako mga kapatid, never ako nag-endorso. Never ako na nagsabi na ito iboto, na ito ang ating piliin. Dahil in reality, yung pinakagusto mong politiko ngayon, pag nakaupo na yan, marami rin naman ang hindi tinutupad yung kanilang mga pangako. Maaaring meron naman po talagang makatwiran. Maaaring meron naman po talagang matuwid. Ngayon, mabango yung pangalan ni Vico Soto. At ang sabi, future president. Matuwid ang ginagawa sa Pasig. But at any rate, hindi po yun guarantee. At ikaw bilang Kristiyano, ang trabaho mo lang ipag-pray ang mga political leaders na ito.
regardless of your personal political views. Ang Pilipino, huwag po kayong magagalit, pero tayo po'y parang laging nanonood ng basketball pag politika ang pinag-uusapan. Kahit hindi ka basketball fan, kapag panahon na ng championship, namimili ka ng iyong basketball team at kakampi ka doon. Makikibandwagon ka, makikisigaw ka, kahit hindi ka naman mahilig sa basketball. Ganito rin ang maraming Filipino pagdating sa politika. Pag panahon ng championship ng politika, what I am referring to ay ang eleksyon. Pumipili tayo ng grupo na ating kakampihan na parang namili ka lang ng basketball team sa kanilang championship game. Wala ka namang naiintindihan. Wala ka namang nalalaman. Wala ka namang anong contribution, isang boto. Pero in essence, kung ikay Kristiyano, may malaki kang role. And one role of Christians when it comes to politics is to obey the law and pray for political leaders. Hindi yung makimasa. Trabaho yan ng mga taong hindi pinapangunahan ng Diyos. Alam nyo naman yung makakaliwa. Alam nyo naman yung mga rebelde. Yung rebelde ngayon sa Pilipinas wala na sa bundok. Nagbaba na ng armas. Pumasok na sa politika ng Pilipinas. At nandun na sila sa loob ng politics. Ang tanong, bakit pinayagan to ng Diyos? Titigas ng ulo ng Filipino. Hindi matuto Kaya ngayon, nandun na ngayon sa loob ng sistema ng politika ang mga makakaliwang ito. Pero sa kabila ng mga bagay na ito, ipanalangin natin ang mga political leaders. Those are our duties. Engage in political process. Yung mga hindi bumoboto, hindi kayo nakikisali. Kailangan mong i-exercise ang boto mo. Ano po? Sa mga policy making, ipanalangin natin. Manalangin tayo ng mga matutuwid na pwedeng gumawa ng batas. Hindi yung dahil sikat lang, ay iboboto mo. Hindi yung dahil nagva-viral, ay iboboto mo. Hindi dahil sikat, wala namang nalalaman sa paggawa ng batas, artista lang, gagawin mong senador. Tapos, magsisisi ka kapag naupo na, natutungang at titingala lang sa kisame ng Kongreso o ng Senado dahil wala namang nalalaman sa ginagawang batas. So we need to engage at yun ang ating pwedeng engagement lang. Ang i-exercise yung ating karapatan. Ngayon kapag nangyari na pumili na, napa-elect na yan dyan, ang ating tungkulin, sundin. Kasi iyon ang nanalo. Let us encourage peace and order by being responsible and respectful citizens. Kung merong isang nakakahiya sa mundo, ay ang bansa na magkakawasak-wasak dahil lang sa politiko. Magkakawasak-wasak kasama ang relihiyon, kasama ang mga pananampalataya dahil sa politiko. So let us pray. Let us involve. Let us be involved. Maging mahusay sa pagpili, maging mahusay sa pagsunod, maging mapanalanginin para sa mga tagapanguna. At panglima, support policies that reflect biblical values, but without compromising Christian character in debates and disagreements. Amen? So, yan po mga kapatid ang ating tungkulin. Duties of Christians in politics. Now, ano yung sinasabi mo kanina na two kingdom doctrine? Gusto ko po itong talakayin sandali. The two kingdoms doctrine, let us understand the church and the state. Ang simbahan at ang pamahalaan. Meron pong tinatawag na separation ito. Sa bansang Pilipinas, meron tayong unwritten rule
ng separation ng state at ng religion. Ang religion hindi dapat nakikisali sa partisan politics. Pero ngayon mga kapatid, simbahan pa ang pasimuno. Ang simbahan pa ang pasimuno ng pakikialam sa politika. May mga simbahan black voting. Ibig sabihin, sila ay magkakaisa sa politikong kanilang iboboto. At kung sino sa tingin nila or yung may malaking lagay sa kanila, ganun naman ang labanan eh. Kung sino yung makikinabang sila, doon sila boboto. Yun namang pinakamatandang relihiyon sa Pilipinas, numero 1 taga-sulsol. Yung kanilang mga pare, iba-iba ang kanilang opinyon. Hating-hati naman. Merong pro ganito, merong pro ganito. Kaya yung mga mananamba, dahil wala namang isinesermon paglinggo kundi politika, litong-lito, hilong-hilo, hindi guided ng prinsipyo ng salita ng Diyos pagdating sa politika. Now, ano tong Two Kingdoms doctrine na ito? A key principle, mga kapatid, in Reformed theology is the distinction between 1. The kingdom of God, which is the spiritual kingdom, and the civil kingdom, common grace realm. Tandaan, yung kingdom of God, ito yung tinatawag na Christ reign in the heart of the believers and in the church. Naparito ang Panginoong Jesucristo hindi naman para magtayo ng kanyang political kingdom, kung hindi itayo ang spiritual kingdom. Tama? At meron din po mga kapatid na civil kingdom, earthly government which operates under God's common grace. Anong ibig sabihin? Kanina sabi natin, ang Diyos naman ang nagtatalaga ng mga namumuno. Tama. Bakit? Kasi kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga pinuno, ng mga pangulo, ng mga prime minister, ng lahat ng namumuno sa bansa para pangunahan ng kanyang mga mamamayan. Pangunahan ng kanyang mga anak. Natatandaan niyo po ba mga kapatid, sa panahon ni Jeremiah, ang buong bansang Israel ipinasakop ng Diyos sa Babylonia. Inilagay ng Diyos ang bansang Israel sa kamay ng pinuno ng Babylonia ni Haring Nebuchadnezzar. At anong iniutos ng Diyos sa bansang Israel habang nasa pagkaalipin, pagkakubkob, pagkaalipin sa bansang Babylonia? Ang utos ng Diyos, magsipag-asawa kayo. Magsipagtanim kayo. Mamuhay kayo ng normal sa kabila ng kayo'y nasa pagkaalipin. Parang pandemic lang yan. Inilagay kayo ng Diyos sa isang pandemic noong 2019 hanggang 2021, pero sa kabila nung nakakubkob yung pandemic, mamumuhay kayo ng normal. At ito'y paraan ng Diyos ng paglilinis, pagtutuwid, pagtatama, pagtuturo upang sa Kanya tayo magtiwala, hindi sa pamahalaan, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Ginawa na ng Diyos yun noon, ginawa na ng Diyos yan ng pandemic, at gagawin pa rin yan ng Diyos ngayon at bukas hanggat hindi siya bumabalik. Magbibigay at magbibigay ang Diyos ng mangunguna. At ito pong civil kingdom na ito, kung sino man yan na nangunguna dyan, pinadadaloy ng Diyos dyan ang kanyang biyaya. Kaya sa Romans chapter 13, matatakot ka lang naman sa pamahalaan kapag may ginagawa kang masama. Hindi po ako kampe kay Pangulong Duterte. Hindi rin ako kampe kay Pangulong Bongbong. Kasi kay Trudeau na po kami. Sorry Canadian na po ako Pero nagbibigay ako ng opinion kasi dati akong Filipino. Sorry for the term, Filipino pa rin naman ako sa puso. So happen na kami po'y Canadian citizen na. Pero ang pinupunto ko po rito mga kapatid, hindi po ako kung kani-kaninong pangulo. Kung hindi doon sa pinangungunahang
bansa, doon ako ngayon. Kaya bilang civil citizen ng bansang Canada, lahat ng ini-implement ng bansang Canada, sinusunod ko. Masunurin ako sa batas, masunurin ako sa trapiko, no? Lahat po sinusunod ko. Natatakot ako na baka makagawa ako ng mali sa gobyerno, makukulong, mapapahamak ako. Kung ganun ang pananaw, kahit nasang lugar ka, you have a civil duty to the government. Sundin mo lang ito. Ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 13, hindi mo katatakutan ang batas. Now, puntahan natin yung kingdom of God, yung spiritual kingdom. If you are part of the spiritual kingdom, meaning ikaw ay Kristiyano, nasa church, ang Diyos ang siyang naghahari sa'yo. Dapat mga kapatid, yung buhay na itinuturo sa spiritual kingdom, nagre-reflect yan sa civil kingdom. Kaya bilang mga Kristiyano, ang mga Kristiyano dapat ang unang-una na nagiging example ng kapayapaan. Ang unang nagiging example ng kapakumbabaan, ng pagpapahinuhod, ng pagpapatawad, ng mabuting gawa, ng pananalangin para sa namumuno at hindi pangunahin pa sa pagre-rebelde, pag-aaklas, pagrarally sa EDSA o kung saan-saan pa. Di po ako galit, nagpapaliwanag lang, pero ito po'y dapat naiintindihan ng lahat ng pastor. At kung Kristiyano ka, kung galit ka sa ginawa kay Pangulong Duterte, ipanalangin mo na lang, huwag ka nang gumawa ng kung ano-anong post sa Facebook. Reflection ito ng iyong pagiging Kristiyano. Ikaw pa ang lumilikha ng pagkakampi-kampi. Kamag-anak mo nga maaaring hindi pabor sa desisyon mo. Asawa mo nga maaaring hindi pabor. Mag-aaway lang kayo. So bilang Kristiyano, what you need to do is to pray. Pray for the government. Pray for all people. Ipanalangin si Pangulong Duterte, dating Pangulo, na maaaring ito'y paraan ng Diyos na kung may mga ginawa siyang kasalanan, patunayan niya ngayon na hindi totoo yun sa harap ng mga tao sa international audience. Pero at the end of the day, mga kapatid, lahat naman tayo kay Pangulo o pangkaraniwang mamamayan, haharap lahat tayo sa hukuman ng Diyos. At iyon ang importanteng pinaghahandaan ng lahat ng bawat isa, especially the believers. Now, anong biblical support dito? John 18:36. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, "My kingdom is not of this world." So bilang mga believers, ang ating pinaghahandaan, yung kingdom, at yun ang concern natin, yung kingdom ng Diyos. Hindi yung mundong ito. Kahit anong gawin natin sa mundong ito, magpapapalit-palit ng leader, magpapapalit-palit ng pangulo, hindi na po titino ang mundo. Wala nang perfect paradise, wala nang paraiso sa mundong ito na kahit sino ang mamuno, may korupsyon, may magnanakaw, may mapang-abuso. Kahit yung pastor mo, gawin mong pangulo ng presidente ng Pilipinas, may nagtangka na niyan. Ang JIL nagtangka na iupo yung kanilang leader na si Eddie Villanueva bilang presidente ng Pilipinas, nangakong pangulo lang ang kanyang tatakbuhin dahil yun daw ay sinabi ng Diyos sa kanya. Kalaunan tumakbong party list di sinungaling din. Kaya mga kapatid, hindi natin pwedeng ilagay sa kamay ng tao ang ating mga buhay. Tayo po'y kabilang sa kingdom ng Diyos at ang kingdom na ito is not of this world. Sinabi rin ng Panginoon, Matthew 22:21, ibigay kay Caesar ang kay Caesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Colossians 1:13, He has delivered us from the domain of darkness. Inilipat na tayo sa kanyang kingdom, sa kingdom ng kanyang bugtong na anak. Can we say amen? Those are the biblical support.
Magkaiba ang kaharian ng Panginoon, ang paghahari ng Panginoon at ang sanlibutang ito. Now, anong implications nito? The church should not seek to establish theocratic government, but should influence society through righteousness and truth. This is the only thing that we can do. Ang simbahan, huwag ninyong ipagpilitan na magtayo ng theocratic government. Ano ba yung theocratic government? Na ang Diyos ang siyang namamahala. Theocracy, ibig sabihin Diyos is the one governing. Na sa mundong ito, ang simbahan magpipilit, mag-establish tayo ng theocratic government, hindi mangyayari yon. 1 John 5:19, ano po ang sabi? Unang Juan 5:19, ang mundong ito, ang buong sanlibutan, ang sabi doon, ay nasa kapangyarihan ng dyablo. 1 John 5:19. Pero bago yon, ang sabi po 1 John 5:19, alam nating tayo'y mga anak ng Diyos. Subalit ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. So, in spite of being part of the kingdom of God, being part of the spiritual kingdom, we are still in the world. And this world is under the influence of the devil. 1 John 5:19. Hindi ko po nailagay yung verse eh. Pero wag niyong kalimutan, hindi po titino ang mundo. Kaya hindi mangyayari na makakapag-establish ang mga Kristiyano ng isang theocratic government. Ano ang pwede nating gawin? Mang-impluensya lang tayo. Anong ibig sabihin? Tayo po'y tinawag bilang asin, bilang ilaw ng sanlibutan. That is our influence. Just do your influence. Live your influence. Be a light and be a salt. Huwag ka nang makigulo. Huwag ka nang maging pangunahin sa mga bagay na magtutulak ng rebelyon at paghahati. Magsilbi kang ilaw. Maging halimbawa ka ng katwiran. Maging halimbawa ka ng kapakumbabaan at pagsunod sa pamahalaan. Tama? While Christians live in both realms, the spiritual and the political kingdom of this world, our ultimate allegiance is to Christ. Kay Jesus. Kaya ginagabayan tayo hindi ng kung ano-ano mang mga polisiya, kung hindi kung anong iniuutos ng banal na kasulatan. At lagi, kung ito ang ating magiging gabay, hindi tayo mapapahamak. Politics should not divide the church or distract from the mission of the gospel. Nakakatawa eh. Sa panahon ngayon ng mga simbahan, because of their involvement sa politics, hindi na sila nag-evangelize. Kung ano-ano na sinesermon paglinggo sa mga simbahan. Sinesermon politika. Yung pang-aabuso ng mga politiko at kung ano-ano pa. Kung ikaw po'y Roman Catholic na nakikinig sa akin ngayon, sabihin mo kung ako'y nagsisinungaling. Pumunta ka sa simbahan paglinggo, ano maririnig mo? Especially in our country. Saan ka nakakita simbahan? No, nasanay na nga sa mga ribulto, sanay na nga sa mga images, pati image ni Leni Robredo nung panahon ng kampanya nilagay dun sa altar. Hindi po ba? Dapat non-partisan eh. Dapat hindi nakiki-involve ang simbahan. Ito yung mga duties tinatalakay natin. Pero anong ginagawa? Nagtataas tayo ng ating mga politiko na minsan ang ating pag-asa nandun na sa kanila at inilalagay natin ang mga biyaya na dapat galing sa Diyos, iniaasa natin sa mga politiko at sa mga taong ito. Kaya pag na-disappoint tayo dahil hindi natupad yung kanilang mga pinako, ano tayo ngayon? Puno tayo ng rebellion, puno tayo ng galit, wala na tayong pagtitiwala, we are no longer
going to practice our political rights dahil disappointed tayo. Paikot-ikot lang yan, mga kapatid. Kaya parang Nora and Vilma lang yan. Nung panahon na kasikatan ni Nora at ni Vilma, may makabilma at may makanora. Huwag naman kayong tumanda na kayong lahat makanora at makavilma pa rin kayo. Dapat po tayo pagdating sa politika, makadiyos tayong lahat. Amen? Basic. Anong dapat gawin? Promoting justice and righteousness in society. Ito ang pagkakatawag sa atin. Sabi sa Micah chapter 6 verse 8, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? Sinabi rito, mga kapatid, sinabi sa iyo, o tao, kung anong mabuti at kung anong hinihingi sa iyo ng Diyos. Ano daw yon? To do justice, to love kindness, to walk humbly with God. Yan ang ating duty. Yan ang ating tungkulin bilang mga mananampalataya. Kung ang bansang Pilipinas, mga kapatid, makinig po kayo, sinasabi natin na 80% are Christians. At kung tayo totoong mga Kristiyano, napakaunlad ng bansang Pilipinas, napakapayapa ng bansang Pilipinas, ubod ng sarap ng bansang Pilipinas, walang aalis dito kung susundin lang ng mga nagsasabing Kristiyano kung anong requirements ng Diyos. Oh man, what is good? And what does the Lord require of you? To do justice. Take note, mga kapatid, yung presidente ng Pilipinas, maka-Diyos naman yan eh. May simbahan niyang pinupuntahan. May obispo yan. May pari yan na pumupunta at pinakikinggan. Yung mga congressman na yan, kung iyan mang mga yan ay, yung ilan dyan ay Muslim, pero majority dyan Christian daw. Sa birth certificate niyang mga yan, Christian sila. Pero nasaan ang impluensya ng pagiging Christian? Nasaan ang influence natin? 80% Christian, nasaan? In Micah chapter 6, God has a requirement, and for believers to do good, to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God. Proverbs chapter 14:34, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. No wonder, ba't ganyan ang ating bansa? Dahil yung Christian nation na nagsasabing sila'y Christian, hindi totoo. Jeremiah 29:7, seek the welfare of the city where I have sent you into exile. Ito yung binabanggit ko kanina. Can you imagine, dinala sila sa Babylonia para maging alipin, pero ano utos ng Diyos sa kanila? Seek the welfare of the city. Wow. Inaalipin kami rito, pero ang hahanapin namin, welfare ng city. Prayer para sa mga mapang-api. Idalangin ang mga mapang-api. Yes, that is our Christian duty. In Isaiah 1:17, learn to do good, seek justice, correct oppression, bring justice to the fatherless, plead the widow's cause. Kung alam lang i-practice ng mga nagsasabing Kristiyano ang mga bagay na ito, napakaganda ng political climate ng Pilipinas, napakaganda ng pamamahala ng ating bansa, dahil ang lahat naman, 80% daw ay Kristiyano. Kung gagawin lang mamuhay bilang mga Kristiyano, matino ang bayang Pilipinas. Amen? Now, how Christians should engage in politics? 1. Advocate for just laws.
Ano ibig sabihin? Tumulong tayo na maging matuwid ang batas. Let us advocate yung mga matutuwid na batas at ipaglaban natin yung mga walang katuturang batas. Nagtatagumpay ang mga batas na kung saan laban sa sanctity of life. Curtailment ng religious freedom. Yung hindi pagdamay sa mahihirap. Ngayon, ang mga batas na ginagawa, nagpapalit lang ng pangalan ng kalsada. Yung dating Highway 59, ginawa ng EDSA. Yung dating Manila International Airport, ginawang Ninoy Aquino International Airport. You need a law to do that. Pero yun yung mga batas na tumatatak. Hindi yung mga batas na kung saan nakikinabang ang mamamayan. Bakit? Kasi naglalagay kayo ng mga mambabatas na artista, hindi naman nag-aral ng batas. Magaling lang sa karate at sumayaw ng budots, ginawang senador. Kaya doon tayo pwedeng mag-engage. Ngayon, dahil yan ang gusto ng tao, ano sabi ng Diyos? O sige, bibigyan ko kayo ng mga congressman na magtitinginan lang sa Senado dahil iyan ang inilagay ninyo. So that, pangalawa, demonstrates Christ-like character in political discussion and activism. Let us demonstrate. Kung ikaw ay medyo may pagka-activist, gusto mong magpahayag, gusto mong sabihin yung opinion mo, pwede naman. Pero you can do it in a Christ-like manner. Si Jesus tinulugsa ang mga Pariseo, ang mga eskriba. Tinawag niya mga magnanakaw ang mga tax collector. Pero he do it with Christ-like character. Hindi po siya nagdala ng pamalo. Hindi po siya nagpababa ng apoy galing sa langit. O kay kidlat na pupugnaw sa kanyang mga katunggali. Hindi. Ngayon kakaiba And let us hold leaders accountable. Una, through prayer. Pangalawa, voting and advocacy. Yun ang ating engagement. Pwede nating gawin yan. Pwede kayong mga pastor magbigay ng mga qualifications ng mga iboboto ng inyong mga miyembro. Huwag kayong magsasite ng pangalan, magbigay lang kayo ng mga qualifications. At ipanalangin ang mga nasa pamunuan. Pangapat, engage culture through vocation. Encourage nyo yung mga mananampalataya na mag-involve. Pwede naman sa public office. Pwede mag-aral ng law, ng policy making. I-encourage nyo mga mananampalataya to be involved. Walang guarantee ito na sila hindi mahahawa kasi ang nangyayari, mga Kristiyano naman nandun din sa politics. Wala din. Pag nandun na, kakainin din ang sistema. Si Manny Pacquiao nga dati yan walang bukang bibig kundi si Lord. Naging senador. Wala din. Wala tayong nabalitaang batas na naipasa ni Manny Pacquiao. O hindi lang ho ako nagbabasa. Baka ho hindi lang ako nagbabasa. And number 5, let us resist the temptation of partisanship over biblical principles. No political party fully represents God's kingdom. Kaya maling-maling gagamitin ninyo pagdating ng kampanya, dito ako kasi maka-Diyos ito. Dito ako kasi ito ay nagsisimba. Dito ako kasi protestante ito. Dito ako kasi baptist ito. Tandaan ninyo, walang political party na fully nire-represent ang kaharian ng Diyos. Pagdating sa politika, makikipag-compromise talaga ang mga politiko. Ang number 1 na dyan, pork barrel Lahat ng politikong yan may pork barrel.
limpak-limpak na salapi, ibabagsak yan sa opisina ng senador o ng congressman. Doon pa lang makikita ninyo kung anong uri ng tao ang inupo ninyo sa politika. Magbabago lifestyle. Yung pastor na naging congressman na ang buhay ay dating simple, magkakaroon na ng bagong biglang magarang sasakyan. Magkakaroon na ng milyon-milyon sa kanyang bangko at Louis Vuitton ang kanyang belt. That will be the result kapag na-impluwensyahan ng politika. Let us resist the temptation of partisanship. Ang simbahan, huwag kayong magpapasuhol. Palimbasa, nag-donate ng ganito, yun na iboboto ninyo kahit alam nyo na drug lord. Binigyan kayo ng sasakyan ng simbahan, pero alam ninyong nagtutulak ng droga, iboboto nyo. Ang katwiran, at least kahit pa paano yan, tinulungan tayo. Hello. Iwasan ang partisanship over biblical principles. Encourage civil discourse and love for neighbor. Let us avoid political idolatry. Mga kapatid, huwag kayong magagalit. Yung mga maka-Duterte, huwag naman ganon. Sabi nga ng Biblia, may isa lang tayong ama sa langit . Pangalawa, may ama tayo, yung nagsilang sa atin, nanay natin, na kaya tayo isinilang dahil nabuo tayo ng ating tatay at ng ating nanay. Sila lang yung tatawagin nating nanay at tatay dito sa lupa. At isa lang pagdating sa kaluluwa o sa espiritu. We only have one Father. Pero sa politika, nakikitatay tayo kay Pangulong Duterte. That is political idolatry. Pasensya na kayo. Gusto ko po si Pangulong Duterte. Not to the extent that I will idolize him. To the point na parang siya na ang pinakamahusay sa bansang Pilipinas. Tapos na siya, mga kapatid. Tapos na ang kanyang era. Tapos na ang kanyang pamumuno. Pinayagan siya ng Diyos na 6 na taon manguna sa ating bansa. At kung nung panahon na yon naging payapa ang ating bansa, praise the Lord, salamat sa Kanya. Kung merong napinsala at ngayon ay nagwawala at gusto siyang ipakulong, panahon niya yon. At kung iyon ay bunga na kailangan niyang litisin, sa Kanya na rin ang galing, haharapin niya ang lahat ng ito. Pero wag tayong maging panatiko to the point na maging idol na natin itong political figure na ito. Paalala lang po ito, mga kapatid. Now, panlima, the limitations of political power and the hope of the gospel. Tandaan natin, Psalms 146 verse 3. Put not your trust in princes, in a son of man, in whom there is no salvation. Huwag ninyong masyadong ilagak ang inyong pagtitiwala sa reyna o sa anak ng tao. Walang kaligtasan sa kanila. Pabago-bago yan. Matthew 28:18-20, the Great Commission should be the church primary mission. Dito tayo mag-concentrate. Humayo tayo, ipangaral ng Ebanghelyo, bautismohan natin sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sumunod sa mga utos ng ating Panginoong Hesukristo. And Philippians 3:20, our citizenship, by the way, is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ. Amen? Makalangit po tayo, mga kapatid. Yun po ang lagi nating ilagay sa ating mga isipan. Now, ano ang key warnings? 1. Government can never establish the fullness of God's kingdom. Noong isang araw, nanonood po kami mag-asawa ng mga ideal place to live. Mga ideal place, country na masarap tirhan. Ayan, so sa Europe, no, may mga bansa ron,
Switzerland, yung mga Denmark, yung mga gano'n. Ang ganda tumira. Yung gobyerno talaga namang napakataas ng kanilang gross national product. At matindi ang kanilang pamamahala. Yung Finland, sa Finland, ang edukasyon, yung isa raw po sa matatalino talaga mga tao, Finland, mga Finnish. Kasi ang edukasyon libre. Ini-encourage na mag-aral ang mga tao. Ang Canada, pangatlo sa literacy. Ang Pilipinas, kung hindi ako nagkakamali, pang 68 sa huli. 68. Among 80 countries, pang 68 ang bansa. Nakakalungkot, pero dati ang galing ng Pilipino. Ang galing sa matematika, ang galing sa literature, ang galing magsulat. Pero yun ang reality, mga kapatid. Sa paglipat ng mga panahon, paglipas ng mga taon, sa pagpapahintulot natin na pangunahan tayo ng mga partisan politics, nakakalungkot ang ating bayan. Lahat ng umupo na mga politiko sa bansang Pilipinas, yumaman. Totoo po yan, mga kapatid. Walang naging congressman ng Pilipinas na hindi naging milyonaryo. Walang naging senador na hindi naging milyonaryo. Walang pangulo ng bansa na hindi nagkamal ng limpak-limpak na salapi. Kapitan lang ng barangay, parang hindi mo na kayang abutin. Ganon katindi ang political power sa ating bansang Pilipinas. Take note, mga kapatid, government can never establish the fullness of God's kingdom. Political engagement should never replace the gospel as the primary means of transformation. Kaya do not be involved too much. Minsan ang tatapang natin pumunta sa kalye at isigaw ang paglaban sa gobyerno, pero ubod ng duwag nating mga Kristiyano na mangaral ng Ebanghelyo. Kung ganong tapang din ang ating gagawin, magdadala ng megaphone, ng microphone, pupunta sa kalye to preach the gospel, ay nako, palagay ko, maraming maiimpluwensyahan ng salita ng Diyos. Pero hindi mga Kristiyano daw, pero nasa kalye, nakikibaka, nakikirali, at kung ano-anong sinisigaw. We should engage more in the spreading of the gospel. Kapatid, ikaw, nakikinig ka sa akin ngayon. When was the last time you posted a single verse on your timeline? Kailan ka huling nag-post ng biblical verse o ng sermon ng iyong pastor sa iyong Facebook timeline? Pero ngayon tingnan mo kung ano nakapost sa Facebook mo. Loyalty mo kay Pangulong Duterte na parang siya ang nagsalba ng buhay mo. Let us engage in sharing the Word of God, in sharing the gospel. And engagement in politics should never replace our engagement to it. Amen? Christians must avoid idolatry of political ideologies and let us remain committed to biblical truth. Take note, true hope and peace come only through Christ, not through human governments. Ang pag-asa natin ay ang Diyos. Amen? Now, conclusion. By the way, nasa conclusion na tayo. Para po sa kapakanan ng iba, share nyo ang video ito. Para po doon sa mga bago lang sa atin, na hindi naman kayo follower, follow nyo po ang Facebook na ito. O kaya yung Tinig ng Pag-asa, para naman sa kapakanan din ng iba. Kasi siguro kung merong 100 pastor na ngayon ay magsesermon, sa linggo'y mangangaral, they will never touch issues like this. Pero importante po ito. Anong conclusion natin ngayon? A balanced, reformed political view on political engagement.
1. Acknowledge God's sovereignty over politics and trust in His providence. Amen? Pangalawa, engage in politics wisely by seeking justice and righteousness. Pangatlo, submit to governing authorities. Hanggat ang ginagawa niyan, kung ano man ang ginagawa niyan ay hindi pumipigil na papurihan mo at sambahin mo ang Diyos, iyan pa rin ang dapat mong sundin. Unless, therefore, they command what is against God's law. Number 4, prioritize the gospel over political allegiance, remembering that true hope is in Christ alone. Panlima, be peacemakers, not dividers in political discussions. And pang-anim, remember that our ultimate citizenship is in heaven and that our goal is to advance God's kingdom rather than earthly kingdoms. Amen? Now, let us go to the final reflection. Christians are called to be the salt and light. Matthew 5:13-16. So, influencing the political realm for God's glory while keeping their ultimate hope in Christ and His eternal kingdom is our calling. Amen? Engage politically, but do so with humility, wisdom, and a Christ-centered perspective. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.